Silent ban on Greg Slaughter. Gaano nga ba ito katotoo, no? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Huling naglaro si Greg Slaughter sa PBA noong 2021 sa Northport, Batang-Pierre. After mag-end ng contract niya, parang wala na yatang offers. So, nag-decide siya na tumingin sa ibang opportunity outside of the Philippines. Medyo nakakapagtaka yung nangyari sa kanya sa Northport noon. Pero, hindi na rin siya ganong nakakapagtaka dahil may mga ibang player na rin na nagsabi na medyo magulo nga raw sa Northport. Medyo parang walang pakialamanan at hindi maganda yung team management. At isa nga sa mga current players na nagsabi noon ay si Gio Halalon. Basketball. Kasi nung nasa Northport ako, parang bagsak lahat eh. Tapos nagka-injury pa ako. So parang nawalan ako ng gana talaga na magtrabaho sa sarili ko. Kasi nga, nung time sa Northport, sabihin ko na dito, ayaw, tapos na rin naman ako dun. Kasi wala kang dun. Walang motivation lahat. Kasi yung ensayo, parang Sunday club. So yung naano ko dun, nakuha ko dun sa parang bad habit lahat. Kaya nung pagbalik ko ng TNT, parang nasigla. Marami rin talagang mga misteryosong galaw ang SMC, no? For example, yung kay Mark Pingris at PJ Simon. Na-retire yung jersey nila, nabigyan sila ng honor. Pero yung main star nila na si James Yap, hindi nabigyan ng honor or ma-retire man lang yung jersey. Mismong si Mark Pingris na nagsabi na dapat talaga ma-retire ang jersey ni James Yap. James Yap yun eh. Naging mukha yun ng PBA. Hindi lang ng Pure Foods Naging mukha yun ng PBA ng isang dekada o mahigit pa. At nagsimula talaga tong mga malawakang galaw ng SMC or San Miguel Group. Simula nung pumasok si Al Francis Chua. Well, wala tayong patunay, pero based on numbers, nagsimula yung mga ganitong galaw nung pumasok si Al Francis Chua. At parang yun na nga rin ang nangyari kay Greg Slaughter. Kung maaalala natin kung bakit hindi siya nakapag-extend sa Hinebra nun, ay parang nagkaroon sila ng konting misunderstanding ni Al Francis Chua. Kasi parang si Al Francis Chua yata hinihintay si Greg Slaughter na pumunta ng opisina para sa kanyang kontrata. And vice versa, si Greg Slaughter naman naghihintay siyang i-update ni Al Francis Chua. Pero sa akin lang kahit anong klaseng trabaho, corporate man o hindi, at ikaw yung nasa taas at alam mo kung kailan ang kontrata ng mga player mo. Di ba parang trabaho mo yun para asikasuhin yun? Hindi mo hihintayin yung mga trabador mo para lumapit sa'yo at tanungin ka kung anong lagay ng mga kontrata nila. Nakakapanghinayang kasi bata pa si Greg nung mga nangyari yun. At alam naman natin na mahaba ang longevity ng mga big man sa Pilipinas. Tignan mo si Asi, 50 plus na nung nagretiro. Si Rafi Ribes, ganun din. Mahaba talaga ang career ng mga big man sa atin at hindi na maximize ni Greg yun. Pero sino makapagsabi? Malay mo, one day, babalik na lang si Greg sa PBA.